Hello guys, welcome back to my channel. So this is me Boy Lino again. So October 7, temporary nag-close ang World Up. So lilinawan natin kung ano nga ba ang dahilan. So dito makikita natin sa picture nakalagay abiso sa publiko alinsunod sa utos ng National Privacy Commission. Ang establishmentong ito ay binigyan ng cease and desist order kaugnay ng pagproseso ng personal na datos. Lahat ng operasyon na may kinalaman dito ay agad na ipinagbawal at ipinatigil. So, ibig sabihin lang yung guys, pinahinto lang muna yung pag-a-iris scan at pag-schedule ng mga gusto mag-World Up. So, ganito na nalabas pag nag-appoint tayo ng schedule. So, yan. No orb location in your country. So, ayun. Malinaw naman malinaw. So, pina-stop muna nila yung pag-scan gamit yung orb dito sa Pilipinas. So, hindi mismo yung World Up yung pinagbawal guys, no? So, kung gusto nyo pa makakapag-verify dito sa World Up, so simple lang, gumamit tayo ng ating passport ID. So yun, pwede pa din kayo ma-verify gamit yan. Then may papasok pa din sa inyong World Coin. So same process lang. So ito yung mga naging problema ni World Up sa ngayon. So far, yung mga bans at suspensions ng World Coin, World Up or orb scanning ay precautionary, ibig sabihin wala pang solid na ebidensya na nagnakaw sila ng identity or ginamit sa illegal na paraan. So ito ang sitwasyon. Spain, sinabi ng regulator na possible violation of GDPR, Data Protection Law, pero hindi sila naglabas ng public proof na may na-leak na data. Ang basis ay risk at hindi actual incident. France and Germany, privacy watch dogs started investigation dahil sa sensitive ang iris scan, pero wala ring published evidence ng misuse. Ongoing lang ang probe. Kenya, government ban dahil nag-crowd ang mga tao sa orb sites at nagdulot ng safety concern plus possible violation of data laws. Hindi dahil may proven data breach. India and Argentina suspended habang inimbestigahan kung compliant sila sa local privacy laws. US hindi ban pero WorldCoin mismo ang hindi naglunsad noon dahil ayaw nilang makasuhan under biometric privacy laws. So summary, wala pang bansa na naglabas ng hard evidence na ang WorldCoin ay lumabag na sa data privacy like stolen or leaked iris data. Lahat ng bans ay preventive at dahil sa potential risk, hindi dahil sa proven violation. So yun guys, linawin ko lang uli sa inyo. So hindi mawawala si World Up or WorldCoin. So kundi pansamantalang hindi muna sila mag-ooperate ng iris scanning. So soon babalikan sila. So syempre ngayon ang dami mga nagko-comment na yung mga nagpa-scan daw ay magiging robot, ma-i-scam daw. So wag kayong maniwala dun guys, hayaan nyo lang sila. Basta importante nagkaroon tayo o nakakuha tayo ng incentives galing kay World Up or WorldCoin. So comment kayo dyan guys sa comment section kung ano nga ba yung mga iniisip nyo na pwede mangyari. Then sa mga hater naman ni World Up, comment lang din kayo dyan. Sige, magdebate tayo dyan sa comment section. So ayun lang guys, God bless sa inyo lahat. Peace out.